Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Jinggoy Estrada na nermo ng isang resource person sa Senate hearing ng Pogo investigation. Sinabihan po kasi nitong si Senator Jinggoy Estrada na itong si Dennis Cunanan na sinungaling at walang kredibilidad. Bakit niya pinipersonal itong si Cunanan? Ano po ba ang ginawa nitong si Cunanan at biglang nagalit itong si Jinggoy sa kanya? Magkakilala ba sila noon? Para po sa karagdagan pang pangyayari, panoorin po muna natin ito. Mr. Cunanan, are you the same Dennis Cunanan who was a former TLRC Director General? Yes, Your Honor. You have been sentenced by the Sandigan Bayan for graft to 10 to 18 years for malversation. We have, Your Honors, which is still pending in the Supreme Court right now, but we have more acquittals that came out, Your Honors. Excuse me? We have more acquittals, Your Honors. You were acquitted? Di ba you were Yes, convicted? sir. Meron pong conviction at may acquittal. May 9 acquittals po, Your Honors. Because, I cannot forget you. Alam mo bakit? During the time, or when I was my second term as senator, when I was already embattled, I attended a Blue Ribbon committee hearing, and you were present there. I remember very vividly. And you told that committee that I'm sorry, this is off topic already. Inaano ko lang yung credibility ditong taong ito. All right, SP Pro Tem. At sinabi mo, tinawagan kita. And nung tinatawagan kita, sinabi mo raw, I am endorsing an NGO para dun mo ilagay yung pondo ko. I have never called you and I do not know you from Adam. At ang sinabi mo rin sa committee noon, na na-recognize mo lang yung boses ko. Napakasinungaling mo. Naalala mo yun? Naalala mo yung sinabi mo? Na na-recognize mo lang yung boses ko? Hindi naman kita kilala, hindi naman kita tinawagan? Naalala mo? Yes, Your Honors. Tinawagan ba kita? If I can recall at that You time, just Your saved Honors. your skin. No, Your Honors. If I can recall at that time, it was Ben Hurluy who called, not me. It was? It was Ben Hurluy, Your Honors, not me. You said before that committee that it was my voice. You assumed that it was my voice. Kaya hindi kita makalimutan eh. Napakasinungaling mo. I'm sorry for bringing this up, Madam Chair. Tinetest ko lang yung credibility nitong taong ito eh. Kaya naman pala galit na galit itong si Jinggoy kay Cunanan, dahil kung maaalala po natin, 10 taon na ang nakakaraan na involve itong sina Jinggoy, Revilla at Enrile sa kontrobersyal na PDAC scam, na kung saan itong si Dennis Cunanan ay na-involve din dito, pero dahil sa kanyang mga nalalaman, ginawang siyang state witness noon laban sa 3 senador na ito. Para po sa karagdagan pang impormasyon, balikan po natin ang nakaraang pangbalita. Kasunod ni Ruby Tuason, may bago na namang provisional state witness kaugnay sa PDAF o Pork Barrel Scam. Siya si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Na nagdetalye kung paano raw inendorso ni Senador Jinggoy Estrada, Bong Revilla at ng kampo ni Senador Juan Ponce Enrile ang mga NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. Tumangging magkomento si Enrile tungkol dito pero sina Estrada at Revilla, iginit na imbento lang daw ang mga isiniwalat ni Cunanan. Saksi si Lia Manialac del Castillo. Makailang beses daw niyang direktang nakausap sa telepono si Senador Bong Revilla Jr. at minsang nakausap din daw sa telepono si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa mga inendorso nilang proyekto na pinopondohan ng kanilang pork barrel. Ilan lang yan sa mga idinetalye sa sinumpaang salaysay ng bagong state witness sa pork barrel scam na si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Pinapagalitan pa nga daw po siya. He was being admonished. That's the word he used in his sworn statement, na bakit daw ay hindi kaagad
rini-release yung mga pondo relative to those projects. Sa tawag sa telepono, kinumpirma raw ni Revilla na inootorisa niya ang isang attorney Richard Cambe na mamahala sa pagpapatupad ng mga proyektong pinondohan ng kanyang pork barrel. Sa isang punto naman, iniabot daw sa kanya ng ngayon whistleblower na si Ben Harluy ang telepono para ipakausap si Revilla at maging si Senador Jinggoy Estrada. Giit daw nila kay Cunanan, dapat daw igalang ng TRC ang pasya nila sa mga piniling NGO, total PDAF naman daw nila ang ginamit. Nang minsan namang mag-follow up siya sa opisina ni Senador Juan Ponce Enrile, nakausap niya raw ang Chief of Staff nitong si Attorney Gigi Reyes, na nagsabing siya at si Attorney Jose Antonio Evangelista ang inotorisa ni Enrile. Kinumpirma rin daw nito ang mga pirma nila sa mga dokumento kaugnay sa pina-follow up na proyekto. Pinapakita nitong mga various documents na ito ay yung tatlong senador ay talagang nag-endorse, nag-identify, nag-handpick, nagpili ng mga Napoles NGOs as alleged implementors ng projects under TRC, one of the implementing agencies. So they were, ang sinasabi niya, these NGOs were actually identified and embedded, quote-unquote, as a project implementor. Sa dokumentong ito na pinakita na ni Cunanan sa GMA News noong July 2013, bukod kina Estrada, Revilla, Enrile, may 23 kongresistang suki raw ng TRC na naglalaan ng pondo sa kanila para sa mga napiling NGO. Sa investigasyon ng COA, sa TRC kadalasang naglalagak ng pondo ang mga questionabling NGO. Bago pa man ang mga follow-up sa mga proyekto, nakilala na raw ni Cunanan si Napoles sa pagitan ng 2006 at 2007. Nagpakilala raw si Napoles na kinatawan ng ilang mambabatas kaugnay sa mga pinopondohan nilang proyekto. Kabilang sa mga binanggit na mambabatas sina Enrile, Revilla, Estrada at ilang kongresista na hindi na raw niya maalala ang pangalan. Ang mga alegasyon pinabulaanan ni Estrada at ng kampo ni Revilla. Anong signature? Hindi ko nga siya nakakausap. I've never talked over the phone. It's not my doing to call a head ng implementing agency. They are giving it softly. In fact, reaction din ni Senator Revilla, he was amused. Na-amuse siya dahil talagang desperado na. Itong paglabas daw ni Cunanan, talagang pakana lang yan. Dahil wala silang lubitwason evidence against Senator Revilla. Ayon sa tanggapan ni Enrile, hindi raw muna magsasalita ang senador tungkol dito. Sa mga kongresista naman, ang tanging binanggit ni Justice Secretary Laila De Lima ay si dating Congressman Rufy Biazon at si dating Congressman at ngayon TESDA Chairman Joel Villanueva na kapwa kaalyado ni Pangulong Aquino. Giit ni Villanueva, wala raw siyang alam sa pork barrel scam at hindi rin niya kilala o nakausap si Cunanan. Si Biazon naman na kinukunan pa rin namin ng pahayag, dati nang sinabing aalamin niya kung saan napunta ang PDAF niya. Sabi pa ni De Lima, wala raw nabanggit si Cunanan kung may nakuha siyang kickback o komisyon mula sa pork barrel projects. Kaya tulad ng ibang testigo sa pork barrel scam, provisional coverage ang kanyang pagiging state witness sa ilalim ng WPP. Hindi naman lahat na nag-o-offer na maging state witness ay tatanggapin namin. Depende sa value. Unang-una, depende kung naniniwala kami sa istorya niya. Pangalawa is, valuable ba? O may value added dun sa mga meron na. Depende sa ombudsman kung irerekomenda siya bilang state witness at nasa Sandigan Bayan ang desisyon kung magiging full-fledged state witness na siya. Ako Yan po mga kabunyog, ang dahilan kung bakit galit na galit itong si Jinggoy kay Denise Cunanan. Ito kasing si Jinggoy pinipilit niyang linisin ang kanyang pangalan sa mamamayan dahil sa nangyari noon, nakulong siya.
Which is, kagagawan din naman talaga niya. Naghuhugas ng kamay ngayon itong si Jinggoy at sinisisi ang mga tao na naglagay sa kanya sa kahihiyan. Parang gumawa siya ng sariling multo, na siya rin ang natakot, at ngayon umiepal siya para linisin ang kanyang pangalan. Tama naman ang sinabi niya na questionable talaga ang kredibilidad nitong si Cunanan. Bakit? Parehas lang naman kayo magnanakaw, at tama din ang akusasyon niya sa'yo. Hindi naman po natin pinagtatangol dito itong si Cunanan, dahil alam naman natin na may kasalanan din itong si Cunanan sa pagnakaw ng kaban ng bayan. Kaya mga kabunyog, isa lang ang masasabi ko dito, galit ang magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.